may dumating dito na na panibagong tropa nila. Member ng RP shooting team, pambato ng Pilipinas. Asian, no, na medalist. Good morning, magandang umaga mga kanoli, 7:19 ng umaga. At yun nga, tapos lang namin kahapon doon sa Underground River. At masasabi ko na nag-enjoy talaga kami. At may dumating dito na na panibagong tropa nila. Tatlo yata sila o apat. Mga kabats ni ni Kuya Danny. Ayan, si Kuya, isa rin sa dumating kagabi. Mga alas 12 na yata, launa. Okay lang, Kuya? Ano pong pangalan niyo, Kuya? Norman Bateon. Si Kuya Norman, isa ring retired Marines. Master Icon, Sikan Lieutenant Batso. Sikan Kamote, Sikan Lieutenant. Oo. Taga saan po kayo? Province, Opo. Kidapawan. Kidapawan. Residence niya ngayon Laguna. Pero sa Laguna Dito kayo? Sa Laguna. Santa Cruz, Laguna. Ayan, dumating po sila kagabi. Ayan, at mamaya meron po kayong makikilala na yun nga, isa sa anong tawag dyan, Kuya Danny? International figure. Na malaking achievement tungkol sa sa achievement niya sa buhay niya sa Marines. Siya ang unang na-promote sa amin. Na kami PFC pa lang, siya Master Sergeant na ba ba? Oo. Hindi, corporal tayo. Corporal pa kami, siya Master Sergeant na dahil sa achievement niya sa Asian. Every time na Asian Games. nag-compete, Right, every time na nagko-compete. may medal, automatic promotion, one-rank promotion. Kaya yun, naungusan kami pero hindi kami naghinanakit dahil they are our brother Marines Bali, ano yung sinalihan niya? sa shooting, sa sniper shooting. At nagkakamedal. Ikutin mo mas dahil na medyo Medyo gamay niya. Isa po siyang kaya yan. Alin yung? Si Kuya. Competition sa Actually, bago naging yan, bago naging member ng RP shooting team, nag-training muna kami niyan sa Marines. And actually, siya naging successful sa training kasi kami medyo kamote. hindi namin inabot yung criteria na talagang panglaban sa ibang bansa. So, napakaswerte nung kabat namin na yan kasi talagang nakuha niya yung gano'n na pambato ng Pilipinas para sa ating mga laban sa competition ng about shooting. At ito, patatagalin pa ba natin to? Nandito si Kuya Julius Valdez Orser, di ba? At ayan, napakapalad ni Kuya Noli at di ko akalain na siyempre, di ba, kabats pala nila Kuya Danny ang isa sa Asian, no, na medalist, no? So napakapalad ni Kuya Noli. So kwentuhan po kami ng bahagya para sa mga nakakilala sa kanya ay sigurado talaga. Ayan. Ayan si Kuya. Good morning. Good morning po. Kuya Valdez, no? Good morning. Good morning. Kuya Julius, magandang umaga. Ayan. Quick lang po. Ayan. Paano po kayo napasok sa Philippine Marines? Mahabang istorya pero quick lang mabilisan po. lang. Siyempre, merong taong nagsabi na merong recruit ng Marines. So, sumubok ako sa madaling salita, pumasa sa lahat ng requirements. So, ayun, nakapag-training hanggang sa gumraduate. Tapos bali, ilang taon yung serbisyo niyo po sa Marine bago kayo nag-retire? Siguro mga 20 plus. 20 years. 21 years. 21 years. Ayan. Ano po ang naidulot sa inyo nung mga training nyo sa kampo, sa sarili? Siyempre, malaki. At sa pamilya? Malaki ang ano sa akin kasi nung civilian pa ako, siyempre, wala akong kaalam-alam sa buhay kasi bata pa, nilaban ng kahit anong gamit ko, nanay ko nang gumagawa. Pero nung pumasok ako sa serbisyo, lahat natutunan ko dahil siyempre, ganun talaga, tuturuan ka doon, lahat ng gawain. So doon, napakalaking bagay na naging ko sa Marines, lalo na sa Marines. Paano niyo po ina-apply sa sarili yung self-discipline as a men in uniform?
siyempre, kung ano yung napag-aralan mo, kasi yung mga instructor doon talagang magagaling. So, kung ano yung tinuro nila, yun lang din ang susundin kasi as a soldier kasi, kailangan yung disiplina doon. Saka yung mga tinuturo dapat, yun i-absorb mo kasi pag hindi mo i-absorb, yun ang mangyayari sa'yo. So, ganun. At yun nga po, dumating yung time na sila yata magkakabats or iba-ibang unit sa Pilipinas na parang nagkaroon ng yung parang training na pang special, no? Na isa po siya doon sa nasali. Pwede pong pakibanggit yung Kasi nung recruit kami, merong may paano sa amin na nag-firing kami kasi more than 600 kami noon. So ngayon, part kasi ng isang training yun na merong firing. May record firing. So nung panahon namin, maraming from Mindanao kasi, tsaka meron din sa Luzon kasi 6 na batch kami magsama-sama eh. So nung nag-record firing kami, makita nila yung yung mga result nung firing. So meron para silang planong i-pa-schooling kung sino yung mga top shooter na naging result nung marksmanship training na yun. So ako isa doon sa nakuha. So hanggang tinrain kami hanggang sa yun na isa ko sa naging bahagi nung na sinasali sa mga competition. So doon ako nagsimula. Dahil sa Marines at doon ako natuto talaga. Nakakarating kayo sa ibang bansa? Anong mga bansa yung Madami. naanohan niyo po yung nasalihan? Madami. Nakarating na ako sa US 3 times yata. O 2 times o 3 times. Doon sa Germany, mga 4 times. Sa Brazil, 2 times. Sa Japan, sa Korea 5 times yata. Grabe. Nakalimutan ko na. Sa Malaysia, sa Indonesia, basta sa buong Asia. Buti nga napunta ko dito sa Palawan kasi naikot ko na halos buong mundo yung Palawan na ito sa atin ngayon ko lang pumuntahan. Buti na lang at nayaya ko ng mga kabats ko na magkaroon ng ito paalam din ako sa amin na ng ilang araw lang kasi ganba naman. So yun, wala kaming activities. Napunta ko rito. So yun ang mga napuntahan ko. Ayan, ang galing, no? Lagi po kayong sa lahat ng compete na yun, lagi kayong medalist, gano'n? Kung panahon ko, oo, sa Southeast Asia, pero sa Asian, saka mga world competition, hindi ako masyadong, kasi doon makita talaga yung mga world champions eh. Pero at least, malaban pa rin naman tayo noon, malaban tayo. So, sa Southeast Asia, marami akong naiuwing dito talaga. Grabe. Southeast Asia medalist. Ano yung gold or? Gold. Gold. May silver, may bronze din, pero siyempre, nung panahon ko, parang isisip ko lang noon gold medal eh. So, yun. Ayun, at ngayon, isa na siyang ganap na retired, pero isa pa rin yata sa instructor, no? Coach ako sa national team sa ngayon. Dito sa Pilipinas, no? So, bali doon sa mga nakikilala sa kanya, alam ko meron kasi sigurado may nakakapanood sa mga balita. Andito si Kuya din? Julius. Si Kuya Julius, isa pong pambato ng Pilipinas. Kumbaga, kasi marami iba-iba sila. Yung iba sa basketball, yung iba sa boxing, yung iba sa basta iba-ibang larangan ng sport. Yung sa kay Sir ay sniper yun. Hindi, shooting. Shooting lang. Shooting. Ayan. At salamat po. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Saka, binabati ko yung, siyempre, Philippine Sports Commission, tapos yung POC namin, Philippine Olympic Committee, saka Philippine National Shooting Association, saka yung mga nag-sponsor sa amin, saka siyempre yung aming president. No less than Congressman Michael D. Saka yung aming Secretary General si Miss Irene Garcia. Saka yung ibang mga staff, sila Marilo, Ma'am Delia. Hindi ko na ma-mention ang iba pero siyempre kasama na sila doon. At saka sa mga shooters na sa ngayon ay
yung iba nakapag-training na kasi meron sila mga gun exemption kasi may gun ban. So let's follow the rules of DCOMELEC kasi may gun ban ngayon. So sa mga gun owner na walang mga license to carry firearms, medyo tago mo natin, baril natin kasi bawal talaga. So kailangan maging good citizen tayo para siyempre yung shooting sports kasi isa yung talaga sa kinagigiliwan ng mga Pilipino. So may kundi akong jokes, pero wag sana naman. Pag shooter ka raw, magaling ka rin. hindi ko alam. Alam niya, gets na yan. Gets niya na rin yung sabihin. Ganun ba yung shooter? Pag shooter, ganun. Talagang shooter ka. Magaling saan ba yun? Sa lahat ng bagay. Laging shoot yan. Ay, joke lang po yun. Joke lang po yun. Gawa natin ng counting joke. Hindi naman kasi, hindi ako kasi yung ano, Hindi, alam mo sa kanila kasi dahil medyo grabe ang disiplina. Oo. Sa ganyan. isa pa pala Walang yung issue. nag-sponsor sa anak ko kay Jason saka sa akin din si Mr. Takpadilla na dating champion din yun. Ayun, ano pong may advice niyo doon sa mga nangangarap na Maging- pumasok sa Marines or anong ano? Hindi, kung pasok sa Marines, kailangan ma-meet nila yung criteria kasi kailangan may mga physically fit ka, mentally fit. Siyempre, ganun talaga. Kailangan yun. Saka kailangan, discipline talaga kailangan din. Kasi, bakit kung pumasok ka sa Marines, kahit nabarubaro ka nung bata ka pa o sotil ka man, pagpasok mo sa Marines, mawala lahat yun kasi disiplinahin ka ng magagaling nating mga instructors. So, yun. Pero kailangan buo ang loob nila. O, siyempre, buong loob. Siyempre, ganun. Ayan. Salamat. Salamat din sa pag-interview kasi ito parang random lang to eh. Kaya sabi ko nga kasama nila yung mga kabas kong nag-invite sa amin. Nakwento pala nila. So, na-interview ako, sabi ko nga, kung tutusin, ayaw ko sana magpa-interview pero siguro pinaunlakan ko na lang kasi para malaman din ng ibang tao na mayroon parang shooting sports. So, kung mahilig kayo, Sana yung mga training center? ang pinaka-range kasi natin ngayon, Olympic range, doon lang sa Port Bonifacio sa loob ng Marines. So, kung interesado sila, pwede silang pumunta ron. Hindi ko lang muna ibigay ko wag na. May pwede naman sila mag-research eh. Pag-research sila, tapos ang nila, yung Philippine National Shooting Association. Kung mag-email sila, Philippine National Shooting .com.ph gano'n. .com lang yata yun. Basta Philippine National Shooting ASO lang. ASO gano'n lang tapos yun. At yahoo.com pa lang. So para makapag gano'n sila kung ano yung kailangan mag-ano sila sa shooting. Ayan, maraming salamat. Bye.